Hello guys, this is Judge from Andrea Judge TV and welcome back to our channel. For today's video, i-discuss natin or magkukwentuhan tayo kung ano-ano nga ba ang mga advantages and disadvantages ng pagiging night shift nurse sa ospital o kung saan ka mang service na nag-work. So, lahat ng to guys, i-base ko lang sa aking experience and ayun, a little bit of context lang or background. Yun nga, trinay ko mag-night shift or palit ako ng shift into 9 p.m. to 7 a.m. shift, 4 days, 10-hour shift, and usually off ako ng Friday, Saturday, and Sunday, and then Monday night pa yung pasok ko. So kung titignan nyo guys, yung schedule, it looks good on paper or kumbaga, ma-amaze kayo, wow, 3 days off, weekend off. So, ayan, kaya i-discuss natin kung ano nga ba talaga yung mga advantages and disadvantages ng pagiging night shift nurse. So, yan, umpisahan natin sa advantages. So, una, ano nga ba ang unang advantage na kukuha mo pag nagpalit ka ng night shift is you will make more money or kikita ka ng mas malaki. Kasi sa days, regular hourly rate lang siya compared sa night shift, which is ang night shift is may additional na night differential pay. So yung night differential na yun guys, malaking bagay yun. Ito yung night differential dito sa Illinois, or I don't know kung applicable sa all state yan, pero yan yung night differential fee mo kapag nag night shift ka. So mas malaki syempre yung kita mo sa night shift compare sa day shift, kasi sa day shift unless na mag-overtime ka is regular lang yung yung pay mo. Hindi katulad pag nag-night shift ka, umaabot ng I think 10% yung per hour mo nadadagdagan, and pag nag-overtime ka pa, ayun, mas malaki yung kikitain mo. Second is enhanced sense of camaraderie, or mas maganda yung team play kapag night shift. Kasi, paano ko nasabi to? Sa night shift, konti lang kayo guys eh. So, sa experience ko, sa OR, night shift ako, nagko-consist lang kami ng 4 na tao. So, 3 nurse and 1 charge nurse. So, kami, grabe, tulungan sa night shift. Kasi, most of the tasks, hindi mo alam. Like for example sa akin sa OR, hindi ko kabisado yung ibang surgery like craniotomy and vascular cases. So ang kagandahan dito is yung team play or yung pagiging team player ng lahat. So kunwari ako, ang specialized ko is plastic surgery, general surgery, cardiovascular, CV thoracic cases. So yun yung mga parang expertise ko, like hand cases, burn cases. So whenever na may ganong cases, sinasabi ko sa nila, ako yung bahala sa inyo, and other cases, sila yung bahala. So dahil konti lang kayo, 4 lang kayo, mostly kayo every night yung nagkakakwentuhan, kayo every night yung nagtutulungan, unlike sa day shift na ang dami nyo. Although sa day shift, maganda rin yung tulungan or nandun pa rin yung camaraderie or yung pagiging team play ng lahat. Pero kasi ito, kunwari sa day shift, abot ng mga 35 to 40 nurses working together sa OR. Dito sa night shift, 4 lang kayo. So talagang hindi mo papabayaan yung bawat isa, or hindi nyo papabayaan yung bawat isa. Kasi kapag nag-fail yung isa, madidiscourage na yung mga ginagawa nyo. Kaya kunwari, you look out to each other na parang in a sense na tinulungan ako ni Judge sa service na to, tutulungan ko rin siya. So you know what I mean, parang mas konti yung tao, mas konti yung resource, or mas konti yung soldier ba sa field. So kayo lang talaga yung nagtutulungan or looking
have the back of each other pagdating sa night shift. So, yun yung medyo talaga na-develop pag sa night shift. So, kailangan, pag nag-night shift ka guys, tip lang, kailangan, team player ka din. Or, tinitignan mo din, hindi porket galing ka sa days, much busy. Pagpunta mo sa nights, it's a different story guys. Tulad sa akin, marami na akong, feeling ko ang dami ko nang alam sa days. Pagdating ko sa nights, it's totally different. So, yun, kailangan mong mag-adjust and maging team player. And third is, mas fewer yung distraction guys, no, or disruption. Unlike sa days, grabe. Based on my experience sa OR, grabe. Pag days talagang pak, kailangan mabilisan. And ang daming distraction, kumbaga disruption. May sinasabi si ganito, may iutos sa'yo sa ganito, may papagawa sa ganyan, and then kailangan mo makipag-communicate sa ganito, kailangan mo makipag-communicate sa ganyan. So maraming distraction sa days. Ang kagustuhan ko sa nights, advantage na ko sa nights is walang distraction. As in, you're doing this case, 3 lang kayo magtatanungan, and then when you agree to that, okay na. It's like, ang ganda na ng workflow, tuloy-tuloy na. If may problem, just go to like charge nurse. Charge nurse will solve it, and then ito yung sasabihin sa'yo. So, yeah, fewer. So, yung communication nandun lang sa inyong 4 minsan, saka sa surgeon na nagpa-perform ng surgery or like mga resident doctor pagdating sa OR. Then, yung pang 4th is, yun nga, tulad nga lang sinabi ko sa number 2, may mga hindi ka alam pagdating mo sa nights. And, yun, pagdating sa pang 4th na advantage is, madedevelop mo yung iba mo pang skills. Tulad niyan, dati hindi ako although alam ko yung craniotomy, pero hindi ko alam yung mga preference ng craniotomy procedure, vascular procedure. So, night by night, inaaral ko siya, and then, yun, nakukuha ko na kung paano mag-setup ng craniotomy, kung anong mga dapat kunin na gamit from doon. So, nade-develop yung skills mo. So, hindi tulad sa days, may specific team ka or may specific things ka lang na ginagawa. And because marami kang resources or marami kang resource person, kami may mga tinatawag kaming SST or SRP, yun yung mga tumutulong sa amin. Sa nights, it's either isa lang sila or wala. So pagka, kunwari may kailangan akong tray na hindi ko alam, kailangan ko bumaba and then hanapin kung nasan yon. Minsan may SRP nga, kaso hindi naman din nila alam. So yun, nade-develop, nalalaman ko, dito pala nakalagay yun, o ganito pala yung ginagawa sa craniotomy, ganito pala yung ginagawa sa vascular case. So nade-develop yung skills ko pagdating doon. So ayan, isa sa advantage yun guys, malaking advantage yun guys, kasi fewer disruption, makapokus ka na i-enhance yung iba mo pang skills, o magkakaroon ka ng opportunity na ma-develop yung iba mo pang skills. So ayan, and then next is, reduce commute time, which is my favorite. So, less traffic, guys. So, kung dati, ang binabiyahe ko sa days is 50 minutes to 1 hour, depende sa traffic. Sa nights, pag pumunta ako work, 35 minutes to 40 minutes. So, na-cut less ng mga 15 to 20 minutes yung biyahe ko. Napakasarap kasi wala talagang traffic. Kasi papunta ka sa work, nasa bahay na yung mga iba. Yung karamihan ng tao nasa bahay na. And then, pauwi ka ng work, yung mga ibang tao is nasa work na. So, ayan. So, talagang yung commute mo marireduce. Yung commute time mo marireduce. And ang smooth lang. So, parang yung dinadaanan ko 55. Every morning ata talagang traffic doon. Talagang something may problema or something na may aksidente, ayan, and then mostly talaga dahil marami lang talaga papasok sa work. Lastly, ang advantage na nakikita ko based sa experience ko is, although hindi ako nag-aaral, pero meron ako mga katrabaho na nag-aaral ng nurse practitioners. So isa yon sa advantage ng night shift. Kung ikaw ay gusto mo mag-develop or mag-aral pa ulit, magkaroon ng bachelor's, or mag-rank up into nursing practitioners or PA, physician's assistant, ang malaking tulong ang night shift guys, kasi
most of the studies is sa umaga. And then sa night shift, kung may tulog ka ng konti sa umaga, pwede mong magawa or hindi ka busy, pwede mong magawa yung iba mong pang homework, which is yung hospital na pinagtatrabahoan ko is open doon. So pag wala naman kaming case, yung mga student na kawork ko or mga nurse na nakawork ko na nag-aaral ng NP, nakakapaggawa sila ng assignment. And mostly, nakaka-attend din sila ng morning classes nila. So, mahirap siya guys, pero syempre, kailangan mo mag-work, kailangan mo magbayad ng tuition fee, you still have a life, pero gusto mo mag-rank up or gusto mo level up ng yung degree, then go to night shift and then magagawa mo yon. Mahirap, pero yun yung natutulong sa'yo ng night shift. Para sa akin, yung mga yon ay nakikita ko na advantages ng night shift based on my experience. So, pupunta naman tayo sa mga disadvantages. Ano-ano nga ba ang mga disadvantages na na-experience ko or para sa akin, disadvantage to pagka nagtatrabaho ka ng night shift. Unang-unang disadvantage na nakikita ko or nararanasan ko ngayon on my own experience is that syempre maraming health effects sa katawan mo or maraming health issues or marami kang mararamdaman. I don't know if kasi hindi naman ako nagpapa-check up, pero I don't know if something is going on, pero simula nung nag-night shift ako, nag-adjust yung katawan ko. Ayun, ang dami ko ng feeling ko nararamdaman na health ko. Unang-una sa lahat is yung change ko sa metabolism or yung digestive issues ko. Feeling ko lagi akong bloated, guys. Example ko lang to, guys, ha. So, feeling ko lagi akong bloated. Yung metabolism ko bumababa. Well, sa research ko naman, pag nag-night shift ka talaga, pag change mo yung body clock mo or yung circadian rhythm mo, talagang maraming effect. Kasi, kunwari, sa day shift, sa days, yung digestive mo dun usually nagpa-function. Usually, dapat yung digestive system mo tulog sa gabi or mostly ng katawan mo is naka-rest or tulog sa gabi. Sa night shift, parang na-reverse lahat. So, magkakaroon ka ng changes sa metabolism mo, feeling mo hindi ka natutunawan, bloated yung tiyan mo, so magkakaroon ng digestive issues, and then, pwede ka rin ito hindi ko pa nararanasan guys, pero feeling ko minsan pag wala talaga akong tulog, na-experience ko din to, so pwede kang magkaroon ng increased risk of depression. So, usually kasi, paano ba nasabi yon? Usually kasi, nung days, kahit umuwi ako ng parang 5 p.m. or 7 p.m., I can still go to some dinner parties. I can still like walk around sa neighborhood. Makapunta pa kami ni Andrea, for example, sa Best Buy, sa Walmart. Pwedeng may mga bilhin. So, pero nagagawa ko pa rin ng tama yung mga gawain ko. And pagdating ng umaga, ng gabi, like makatulog ako 11 p.m., pagising ko 4:30 a.m. or 5 a.m., parang energized pa rin ako eh. Kasi yun yung routine mo. Yun yung talagang dapat na fina-function ng katawan mo. Kasi dun built yung katawan mo. Dapat sa gabi, tulog ka. Sa umaga mo ginagawa lahat ng dapat mong gawin. So, ayan. So, increased risk of depression nga. Kasi yung mga normal na ginagawa mo, minsan di mo na magawa. Kasi sa umaga is, minsan natutulog ka. And yung tulog mo, guys, hindi tunay na tulog yun, guys. Feeling ko, ayun yung tawag siya, sabi ko kay Andrea, fake sleep. Kumbaga, hindi mahimbing yung tulog mo katulad nung pag nasa days ka, and natutulog ka ng gabi, hindi ganun himbing ng tulog mo. Kasi, tulad niyan, yung kapitbahay mo, nagkakat ng grass, naririnig mo, grabe, sobrang, yung sensory level ng mo is ang taas kasi naririnig mo yung mga dumadaang sasakyan, konting sinag lang ng araw or kung sinag lang ng ilaw, magigising ka or maano ka. So, yan. Kaya maglilid to minsan ng headache, yan, fatigue, exhaustion. So, yun yung mga parang nararamdaman ko lately. So, yung 3 days off, tulad ng sinasabi ko sa inyo guys, parang hindi sulit. Kasi Friday, matutulog ako, pero parang bitin pa din kasi nagigising din ako Friday night, and then Saturday parang still pa rin ako,
Hindi pa rin ako nakaka-recover. Sunday, makaka-recover na ako, pero yun, lalabas kami, may pupuntahan kami, magbabakasyon kami, or mag-road trip. Minsan sa road trip, parang yun, di na ako energetic. Kung mapapansin nyo naman guys, sa iba kong vlog or mga previous vlog ko lately, parang hindi ako sobrang energetic mag-vlog kasi feeling ko inaantok pa ako, feeling ko wala pa ako sapat na energy or pahinga, and then pasok na naman sa night, and then pa ulit-ulit lang yung cycle, yung routine ng cycle na. So mostly talaga health issues or health effects yung para sa tingin ko napakalaking bagay or napakalaking disadvantage mo pag nag-night shift ka. So hindi pang matagalan ng night shift guys. I don't know yung mga talagang long term or yung matatagal ng night shift, believe ako sa inyo guys, or sobrang lakas nyo kumbaga ang lupet kasi nakasanayan nyo na yon, and still nasa night shift pa rin kayo, which is napakahirap. So kudos sa inyong mga nurses or kung anong profession pa yan na nagtatrabaho ng night shift. And second na disadvantage mo is yung social disruption. So, social disruption kasi or yung mga sa event. Ngayon, pag ini-invite ako sa weekend party, like kunwari birthday ni ganito, birthday, pupunta lang ako pero nagtatagal lang ako ng mga 1 oras, 2 oras, pero tapos umuwi na ako. Mas gusto ko pa sa bahay, guys. Kahit sa basketball, feeling ko pagod na pagod din ako. So, after basketball, uwi na ako, tapos tulog ulit. So, grabe, sobrang yung social ko is nag-iba. Hindi tulad ng nakapunta pa kami ng mga birthday party, kapag may invited na friends, dinner party, or kung may nag-invite na kapitbahay na dinner, or kung anong event pa. Pwede pa namin mapuntahan ni Andrea, for example, 5 p.m. hanggang dinner. So pwede, tas Saturday, you have a lot of energy na pumunta sa mga ganong event. Pero lately, yun nga, hindi ko na na-experience. Na-experience ko pa rin yun, pero sobrang na lang, parang 1 hour, 2 hour na lang yung punta ko. Hindi na ako nagtatagal. Kasi mas gugustuhin ko pang magpahinga sa bahay. Ayan. And third, ito guys, pinaka-importante is yung risk ng accident. Napakalaki ng risk ng accident. Guys, kung inaantok kayo, post-shift, night shift, tas nagda-drive kayo pa uwi, kung talagang inaantok kayo, mag-take a nap kayo sa parking lot. Huwag nyo na i-risk yung sarili nyo na mag-drive, umuwi, na inaantok kayo. Kasi talagang mataas ang percentage or prone sa accident yung mga nagtatrabaho ng gabi. Kasi tulad nga niyan, na-experience ko na yan guys, may nakabangga sa akin, na rear-ended yung sasakyan ko sa stop sign kasi nagka-idlip siya. So, nabangga ako sa likuran. So, yun, problema ko pa yun, guys. So, hindi man ako yung nakabangga, pero yung nakabangga din sa akin, guys. She's a nurse too, working night shifts. I think sa ata siya nag-work, ICU. So, mas mahirap, mas puyat, mas busy, ang daming admission. So, yun, sorry kasi, yun nga, inaantok nga siya. And yun nga, sabi ko naman sa kanya, night shift din ako, I understand you. Fix mo na lang ng insurance yung sasakyan, wala na. Ang importante, walang nasaktan. Yung pinaka-importante, walang nasaktan na tao. And yun, yun naman yung importante. Kaya, isang malaking disadvantage yun, guys. Kung makikita nyo, kung i-compare nyo yung advantage saka yung disadvantages, sa advantages, marami kang maraming good para sa akin. Pero, para sa akin, mas matimbang yung disadvantages eh. Kasi, parang pang long term lahat. Like, yung health mo, yung social mo, yung pakikisama mo sa mga tao, and then yung aksidente. Kasi pag na-aksidente ka, and major accident yun, it's either ma-end up ka na injured or ma-end up kang mamatay. So, malaki yung risk talaga pag night shift ka. So, yan. Again, guys, ulitin ko yung mga night shift worker dyan. Pag di kayo fit, mag-drive pa uwi, or antok na antok kayo, mag-take a nap kayo, huwag nyo nang i-risk na mag-drive kung malayo man yung drive nyo kasi napaka-prone sa aksidente. Yun lang yung naisip ko sa mga disadvantages, 3, pero para sa akin, compare sa mga sinabi ko sa advantages na mas marami, yung 3 yon mabibigat na disadvantages, guys.
And lahat na sinasabi kong ito is based on my experience, and I just wanna share lang and acknowledge yung mga night shift person or mga night shift worker dyan na talagang ginagawa yung shift na to. Although mahirap, pero kasi alam ko may mga reason sila. Like ako, may reason ako, family schedule, so kaya pinili ko mag night shift. Pero ayoko naman talaga ng night shift, guys. Kailangan ko lang gawin para sa family ko. So ayan guys, hopefully marami kayong napulot na lesson or marami kayong may mga nabigay akong tips sa inyo. And napag-isip-isip nyo, kung nag-iisip-isip kayo magpunta ng night shift, ayan, i-review nyo yung advantages. And review nyo rin yung disadvantages kung mag-fit ba sa inyo. So ayan, kung pang long term nyo ba gagawin or pang short term yung gagawin, ayan, sana maka-help tong video na to sa gagawin yung decision. Siguro dito ko natatapusin yung vlog. Maraming salamat sa lahat ng suporta nyo, guys. Road to 1,500 subscriber na tayo. Currently, it's 1,387 subscriber na tayo, guys. Malapit na lang. 113 na lang. 130 na lang, 1.5 na, guys. Sana ma-end natin yung year, guys, ng ma-hit natin yung 1.5k subs. And ayan, maraming salamat sa lahat, guys. Sa lahat na mga sumusuporta sa amin, comment down below lang, guys. And yeah, kaya kami tuloy-tuloy pa rin sa paggawa ng video dahil sa mga suporta nyo. Ayun, sige guys, tapusin ko na yung vlog, guys. Ingat kayo parate and God bless. See you on the next vlog. Bye!